Meron tayong mga kanya-kanyang pananaw how to parent a child, pero ang tanong, is it beneficial for the child? Kasi ngayon, ang bit-bit natin is yung mga experiences natin. Opo. Hindi kung ano ang beneficial sa kanya. Ang goal natin is not to point finger sino ang mas tama, sinong mas mali. Kasi what I mean, mahirap din kaya sa part ni Daddy yun. Opo, siya po nag-alaga eh. Yung nakikipag-away na, kumbaga ang gulo-gulo na, pero kailangan malumanay ka pa rin eh. Di ba? Mas mabigat yun, mas mahirap yun. Sa atin kasi mas mabilis, mailalabas mo agad emosyon mo eh. Opo, tama. Diba? Sa part ni Daddy, parang mas matindi pa. Ayun, tulad yan. Ganyan na. Pero kay Daddy pa, so medyo mas Tama ka, dapat at so ganun ang lalim ho nun, ang lalim Opo. nun. Meron tayong mga kanya-kanyang pananaw how to parent a child, pero ang tanong, is it beneficial for the child? Kasi ngayon, ang bit-bit natin is yung mga experiences natin. Opo. Hindi kung ano ang beneficial sa kanya. Okay? Ngayon, mahirap man, pero baka may mga instances na kailangan magbabago ako ng approach. Hindi dahil babaguhin ko yung pagkatao ko, but because babaguhin ko yung mga bagay na ginagawa ko para mas makabubuti sa kanya. Opo. Example, what if, nung sitwasyon na yon, example, Daddy ha, ulit po, trabaho lang, walang personalan. Example, nung panahon na yon, kinailangan ko na pala talaga siyang pagalitan kasi sinadyahan niya na yung pagtatapon at alam niya na magagalit ako pero ginawa niya pa rin. Tinapon niya pa rin. Kaso nga lang, ang upbringing ko or ang nakasanayan ko, hindi ako magagalit eh. So, baka mamaya, nung mga pagkakataon na yon, kailangan magalit na ako. So, isa yon. Same goes naman sa inyo. Example, aksidente niyang natamaan kasi takbo siya ng takbo, yung nalaglag niya yung mga laruan or mga baso. Nagkabasag-basag. Ngayon, galit na galit ka kasi ang kulit-kulit kasi eh. Alam mo namang makulit siya in the first place, di ba? So, baliktad naman ho. Kailangan nating matutunan, especially sa kanila, na medyo mas may concern sa mga behavior and stuff like that. Kasi, the moment na nagbago ka, magre-respond siya eh. Hindi talaga siya yung kailangan nating mabago. Ang kailangan nating mabago is kung paano ko siya dinideal sa mga sitwasyon. Example, nagwawala siya kasi hindi niya makuha yon. Nangyayari? Opo. Okay. Kung kunwari hindi ko binigay, ano ba mangyayari? Iyak na Iiyak siya. Ayaw ko umiyak. Bibigay. Nagigets? Opo. Nagigets niyo po yung sequence? Baka subukan ko kayang hindi ibigay. Magagalit. Subukan ko muna magpagawa sa kanya bago ko ibigay. Magagalit siya sa umpisa, pero pagka ginawa niya, bibigay ko. Iiyak pa ba siya? Di ba? Pwedeng sasama loob niya sa'yo. Magtatampo siya. Kanina, nung hinihingi ko sa'yo, ayaw mo ibigay. Pwede yon. Pero, mas may fighting chance tayo. Kasi naturuan mo siya ng mas appropriate eh. Okay, may tanong kayo kanina, may statement kayo kanina. Teacher, syempre gagawin ko, nagsa-cellphone ko siya, guilty. Ayoko maging judgmental kasi una sa lahat, teacher kayo. At sa ating mga teachers, yun yung mga sinasabi natin. But in reality, sa totoo lang, ang hirap niyang gawin. Ngayon na nandito tayo sa sitwasyon, ang hirap niya na. Bakit? Ang una, best friend mo ang cellphone kapag may gagawin ka. Tama. Example, para ma-settle mo siya, makaupo muna siya. Manatili Example, na. pagka umalis si Daddy, tapos may tutor ka, wala ka choice. Opo. Diba? So, hahayaan mo muna siya. Best friend natin yon. Pero kailangan, alam natin kung paano gagamitin yun strategically. Kung hindi ko iniisip yung situation niya, sasabihin ko, bawal mag-cellphone. Ang tanong, sino ang magpupuna ng mga panahon na hindi siya nagsa-cellphone? Oo nga po. Or ano ang ipapagawa mo? Sabi ko nga, may health issue ka pa ngayon. Hindi mo kayang palaging yumulok. Palagi siyang yung lumulusot at kung ano-ano pa. Si Daddy ang medyo mas may energy para sa kanya. Kailangan ni Daddy, may errands din si Daddy and stuff like that. So, kailangan natin i-work out yun. So, the moment na pinaupo ko siya, masasama loob niyan. Kasi feeling niya, iuutusan siya. Iiyak yan. Pero pagka nag-gets niya, usually, ma-figure out niya na kailangan niya talagang gawin. So, usually, yun yung goal. Ma-understand niya na kailangan niyang gawin tong bagay na to kasi yun yung dinidemand natin. Pakita ko ho, ha? Sam, come here. Borrow. Come on. Borrow lang. Come here. Sit down.
Sit ka doon. Okay. Sorry po, hindi ko nabanggit yung rules. Bawal natin siyang titigan, hawakan, pakapitin, kausapin. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Wow, green. Sit down. Wow. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Wow, blue. Sit down. Sit down. Oh, sit down. Very good. Okay. Yay. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Very good. Okay. Yay. You want this? Count. 1, 2. Not yet. Not yet. 3, 4, 5, Give daw, give. 6. Go. Yay. Good job. Ngayon, dito lang. Okay na. Apo. Right? Una, pinagalitan ko ba siya? Hindi. Sinigawan ko ba siya? Hindi. Sinaktan ko ba siya? Hindi din po. Okay. The point here is that, ang kailangan nating maintindihan is that, nagagalit siya kasi hindi niya nakukuha yung gusto niya Opo. sa paraan na gusto niya. Gusto niya yung kung saan siya eh. Kasi pagka dito, required siyang sumunod eh. Oh. Pero actually, at least, naintindihan niya na kailangan niya upo. Kung ano yung mga bagay na gusto niya. Doon kayo babanat. Paupuin mo siya. Gusto niya kumain. Ay, upo ka muna. Wala kasi kami. Yun. Okay lang mo. Mas magagawa natin ng solusyon yun. Kahit mga Ganyan high na chair, po okay lang. lagi sa floor. Kasi why? Hindi nyo na in-expect na baka makakaupo siya. Kasi, sa sobrang kulit niya, actually, these are hazards para sa kanya. Diba? Kung binabanggit nyo, medyo maliit ang bahay nyo, hazard sa kanya to. Kasi pagka may table, binigyan ko pa siya ng opportunity na may tutungtungan siya para tumalon siya. Opo, yun. Diba? Tapos mga kanto niyan, baka mamaya mauntog pa. O, so yun, so pwede nyo gawin, kahit yung mga folding na lang para at least. But the point here is that he needs to understand what I want him to do, which is to sit down. Hindi nga lang natin masyado madwell kasi nga syempre medyo limited tayo sa time. But Opo. the essence are there. Ganun ho yung pinaka-essence nung kailangan natin mangyari. Ang tanong, kailangan ba yon na galit ako? Prior to that, feeling natin wala tayong choice. You always have a choice. Takot ka lang doon sa magiging consequence ng choice natin. Oh. Which is frustration, crying, throwing, at kung ano-ano pa. Ang dami niyong binanggit na words. Opo. Tingnan mo na kapag sabi siya ng give. Give. Nagulat na po ako. Sabi niya, give. Pero hulaan, sabihin ko sa inyo, most likely familiar siya doon. Hindi niyo lang napapagawa. Why? Hindi na kasi tumatagal eh. Opo. Hindi na umaabot sa point na kailangan niya masabi yung mga bagay na yon. Opo. Kasi the moment na na-frustrate siya, o sige na nga, Ato niya. hindi mo kailangan pagalitan, sigawan, saktan siya. Kailangan mong mapaintindi sa kanya anong gusto mo mangyari. Yun lang. Umupo siya, o bandang huli, umupo siya. Kaso may trip din. Pero okay lang. Opo. Next na banat ko, kunin ko ulit, lagay ko ulit doon, pero kailangan magka-count ka na. Next na banat ko, kunin ko ulit, upo ka doon, i-hammer mo dalawa dito, saka ka tumayo. Opo. Nagigets? Kukunin ko ulit, i-hammer mo yung tatlo, balik ka na ulit doon. Kukunin ko ulit, hanggang sa makagawa siya ng ganito karami, nang nakaupo siya, nang hindi siya nagagalit, hanggang sa makagawa siya, nang hindi siya nababad trip, na umuupo siya, tapos ibang activity naman. Opo. Ganun ho yung progression. Masakit lang talaga sa puso, kaya feeling natin we don't have a choice. It's just because of our fear of the frustration, of the crying. Oo nga po. Yung Try to give time to understand him. Ano bang reason? To tell you honestly, palagi may reason. Hindi niya makuha, mag-iiyak siya. Nalagay sa ilalim yung mga laruan, hindi mo naman kasalanan, iiyak. Hindi siya makalabas kasi may gusto siyang bilhin sa labas. Magagalit. Diba? Magugulat na kayo, iiyak.
nasusolusyonan nyo na lang. Opo. Malaking factor kasi yung crying. Kasi it gives me an idea na importante sa kanya yung bagay na iniiyakan niya. Opo. Pagka-importante sa iyo yung bagay, will you be motivated to do something for that? Yes. So, yun yung mga gagamitin ko para mapasunod siya. Okay? Yun muna. Opo. You start with that, tapos later on, saka kayo mag-settle. To tell you honestly, hindi naman po siya imposible. Yun nga lang, it really takes time, effort, at saka, ayun, yun nga, change of perspective. Kasi, what I mean, kung ang pananaw natin is that, wag mo namang paiyakin. Yun na nga, paano ko nga gagawin? Iiyak nga talaga siya, irrelevant of what will I do, whatever I do. Kahit ilambingin ko siya. Ang ikatitigil lang ng iyak niya pagka binigay ko na yun. Diba? Tama. Diba? It's irrelevant. Irrelevant kahit ikaw or ikaw. At the end of the day, it's the same banana hanggat hindi, diba? Hanggang dinibig. Hanggat di binibigay. So my point is that, yun yung tinutukoy ko kanina. You need to be the parent that your child needs you to be. Not what you think you should be. Kasi kung ang tingin ko, hindi dapat malumanay. Hindi dapat galit. Hindi yun. Ano ba ang kailangan ng anak ko? Ang kailangan ng anak ko ngayon, mas magalit ako kasi ayaw niya umupo. Ang kailangan ng anak ko ngayon is understanding kasi I need to spend time to play with him. Ganun ho tayo mag-settle. Ha? Sige.